Magandang araw po sa inyong Kuya Bari at sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Maraming salamat po kung matatanggap nyo man ang liham kong ito. Naisulat ko ito sa pamamagitan po ng aking apo na si Esteban na tumulong po sa akin upang ito ay maging isang kwento at maibahagi sa inyong lahat. Halika na po't samahan niyo ako at balikan natin ang aking madugong kasaysayan. Ako po si Diosdado, o mas kilala noon sa tawag na Dodong. Nangyari po ito noong 1950 pa. 4 na taon na ang nakalilipas nang tuluyan nating makamit ang kalayaan sa bansa mula sa mga mananakop. Kasabay noon, Kuya Bari, ay ang tila pananakop din po ng isang angkan ng mga aswang sa aming baryo sa probinsya ng Iloilo. At nagsimula ang lahat dahil sa isang bata na minsang napadpad sa aming lugar. Magdadapit hapon doon nang maligaw po noon ang isang paslit na bata sa aming baryo. Naglalakad kami noon upang maghanap ng panggatong ng kaibigan kong si Danilo nang mapansin namin ang isang batang babae na umiiyak. Nakaupo ito, Kuya Bari, sa isang natumbang puno. Gusgusin at may daladalang tila parang teddy bear na nakaipit sa kanyang braso. Yung kaibigan ko po kasi, Kuya Bari, ay likas na mapagbiro at ginagawang katatawanan ang lahat. Baligtad sa akin na maawain at siniseryoso ang mga bagay-bagay. Mas nauna niyang nilapitan ang bata at ang akala ko nga ay tutulungan niya ito. Bata, naliligaw ka? Kawawa ka naman. Alam mo ba, maraming aswang na pagala-gala dito at isa na ako roon. Sabi ng kaibigan ko at sa kanya ito ginulat. Sa gulat din ng bata at takot, nagtatakbo ito sa loob ng kagubatan. Hahabulin ko na sana iyon para patahanin at tuluyang makauwi, pero pinigilan ako ng isa. Nawalay lang daw ito sa nanay niya at makikita rin daw mamaya. Kaya ang ginawa namin, nagpatuloy na lang kami sa paghahanap ng aming panggatong. Bali, Kuya Bari, naging biruan ang aswang noon sa amin. Matagal nang nagsimula ang mga ganitong konsepto, panahon pa ng mga mananakop. Ang ginagawa kasi ng ibang Pilipino noon, kabilang na ang lugar namin, tinatakot ang mga naliligaw na mananakop sa naturang lugar. Dahil doon, nagsimula na rin ang kuro-kuro tungkol sa mga aswang, pero sa panahon ko, lalo na noong kabataan ko po, hindi kami naniniwala sa ganoon. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan ng lahat. May isa pong nakatira noon sa aming baryo. Siya si Mang Hernan. Siya ang pinakamatanda sa aming lugar at kung hindi po ako nagkakamali, nasa 60 po siya noon. Mag-isa lang si Mang Hernan sa bahay nila at ang ikinabubuhay nito ay ang pagtatanim sa hindi kalayuang bukid at minsan sa mga bigay ng kanyang kapitbahay. Isang gabi, nakarinig ang buong baryo ng malakas na sigaw na nanggaling sa kanyang tahanan. Napalabas kaming lahat noon at nang buksan namin ang pintuan, nadatnan namin doon si Mang Hernan na nakikitawa sa grupo ng mga tao na hindi pamilyar ang mukha sa amin. Napahinga kami na maluwag dahil akala namin noon, Kuya Bari, na walang nangyaring masama kay Mang Hernan dahil ang sigaw niya ay kakaiba. Ipinakilala niyang mga kamag-anak niya ito, ang pamilya Salazar na binubuo ng 3 binata, ama, ina at napatingin ako sa isang bata na nakayakap dito. Ito yung bata na inasar ni Danilo at nagtatakbo dahil sa gulat at takot. Ninitian ko yun pero tinitigan lang ako nito ng masama. Ayon naman kay Mang Hernan, galing daw ang mga ito sa kabilang baryo at dahil nga naging magulo raw doon,
pinili nilang lumipat sa aming lugar. Ilang sandali nang makumpirmang ayos lamang ang lahat. Nagsibalik na po kami, Kuya Bari, sa aming kani-kanyang mga tahanan. Pero sa totoo lang po, bago ko ipikit ang aking mga mata, ay napakarami kong iniisip. Isa na roon ang batang babae na nakasalubong namin at ngayon, isa pala sa mga miyembro ng sinasabing kamag-anak ni Mang Hernan. Kinabukasan, narinig namin ni Danilo ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay namin sa baryo. Sa hinaba-haba raw ng panahon, himalang may kamag-anak daw ang dumalaw kay Mang Hernan. Bukod doon, hindi raw sila naniniwalang magkadugo ang pamilya at ang matanda. Ang hinala nila, may pakay ang mga ito kung bakit napadpad ang angkan nila sa baryo malayap. Nagkatingin naman kami noon ni Danilo, Kuya Bari, at totoo pong pareho ang iniisip namin. Dahil gaya ng mga kapitbahay po namin, may hinala rin kaming may mali sa mga pangyayari. Kaya ang ginawa po namin, nagdala kami ng pagkain bilang alok sa mga baguhan sa aming lugar. Ang humarap sa amin noon ay ang kanilang padre di pamilya na si Arturo, kung saan wala naman po kaming napansing kakaiba bukod sa tila pagiging istrikto nito dahil siya raw ay retired general sa nakaraang digmaan. Ang asawa daw nito ay si Melissa at mayroon siyang 3 anak na lalaki at 1 babae. Nang tanungin po namin kung kaano-ano nila si Mang Hernan, tiyuhin niya raw at saka nito isinara ang pintuan. Nagulat naman kami dahil hindi man lang kami pinapasok o pinakilala sa pamilya niya, kaya lalo pong nadagdagan ang pagtataka namin noon. Mas lalo kaming napaisip dahil isang gabi, habang natutulog sa bahay ni Danilo, may malalakas na kaluskos, Kuya Bari, ang naririnig namin mula sa dingding at bubong ng bahay kubo na kinalalagyan namin. Nagising na rin noon ang lolo ni Danilo kaya't kumuha ito ng asin at isinaboy sa buong paligid. Nanlaki naman ang mga mata namin nang sabihin nitong, "Inaaswang tayo!" Sabay-sabay naman kaming napatingin nang tila may mabibigat na yapak ang biglang pumatong sa bubong na gawa lamang sa nipa. Halos lumubog ito dahil sa bigat ng bagay na iyon. Dahil din doon, Kuya Bari, napakuha kami ni Danilo ng tig-iisang itak. Naghanda ako at si Danilo naman tumabi sa kanyang lola na tila pinoproteksyonan iyon. Ito na lang po kasi, Kuya Bari, ang natitirang pamilya niya mula nang mamatay ang parehong ama at ina sa isang aksidente na kagagawan ng mga mananakop. Nagulat naman kami nang isa-isa kaming abutan ni lolo ni Danilo ng isang buong bawang na may tali. Isuot daw namin ito upang hindi kami malapitan ng aswang kung sila man ang nanggagambala sa gabing iyon. Maya-maya'y lumakas ng lumakas ang pagkaluskus, Kuya Bari, at ang mga yapak sa bubungan ay nagpalipat-lipat na. Dahil doon, kumuha naman ang matanda ng isang mahabang kawayan at itinali roon ang isang punyal. Matapos, pinahiran niya iyon ng bawang at saka iniabot ito sa akin. Tusukin ko raw ang naglalakad sa bubong at gano'n na nga ang ginawa ko. Sa sunod-sunod na pagtusok, narinig namin ang isang ungol dahil tila tinamaan po iyon. Sunod kong tinusok ng malakas ang dingding na gawa lamang sa nipa. Nakarinig din kami roon ng ungol at ilang sandali, biglang tumigil iyon. Muling nagsaboy ng asin ang matanda sa paligid at sama-sama kaming nanalangin. Noong makumpirma pong wala na ang mga nanggugulo, humarap sa amin ang lolo ni Danilo at saka kami kinausap nito. Sinabi nito
na wala namang buntis sa kanila o bata para puntahan ng mga aswang. Marahil daw may ginawa kaming hindi kaaya-aya kaya nagalit ang mga ito. Nagkatingin kami ni Danilo, Kuya Bari, at isa lamang ang naiisip namin, ang bata. Pero para sa amin ay napakababaw na dahilan at masasabi ba naming aswang iyon? Abay hindi po, napaka-imposible para sa amin ng mga sandaling iyon. Kinabukasan, sabay kaming lumabas ni Danilo at nakita naming nakatingin sa amin ng masama ang 3 binata sa angkan na nasa tahanan ni Mang Hernan. Nagulantang kami nang maglakad ang mga iyon papalayo. Kuya Bari, ang isa ay paika-ikang maglakad na animoy may sugat sa paa at ang isa naman ay nakahawak sa bandang tiyan dahil tila may sugat ito roon. Inaalalayan na lang ito ng isa na mukhang wala namang nararamdaman. Dahil po roon, nagkatitigan kami ni Danilo at nakaramdam po kami ng kaba at takot. Hindi kaya sila ang sumugod at nanggambala sa aming kagabi? Dahil doon, Kuya Bari, hindi ko ibinaglit ang tingin ko kay Danilo. Kung tama kasi ang hinala ko, may mangyayaring masama sa kanya dahil sa panunukso niya sa batang babae noong nakaraang araw. Kailangan na lang namin ng ebidensya upang masiguro na totoo ang aming haka-haka. Naku, wag naman sana na aswang sila. Kinausap ko rin noon si Danilo, Kuya Bari, na lapitan ng bata at humingi ng paumanhin kung sakali man na nagkasala siya rito. Pero imbis kasi ganoon, nilapitan niya ito pero inasar lang at pinaiyak. Sira ulo ka talaga, Danilo. Nasabi ko na lamang sa kanya bago namin sundan ang kanyang lolo at lola na papunta sa bukid. Bago pa makaalis, nakita ko pa ang ina ng bata na sobrang sama ng tingin sa kinalalagyan namin. Habang naglalakad papunta sa bukid, hindi ko maiwasan na tumingin sa aming paligid dahil pakiramdam ko talaga may mga matang nakamasid sa amin. Para bang may mga nagtatago sa mataas na damo na handa kaming sugurin anumang oras. Nang makarating sa bukid, nagsimula na naming tulungan ang 2 matanda sa pagkuha ng mga kamuting kahoy, malunggay, papaya at iba pa. Matapos nun, tinulungan na rin namin silang damuhan ang buong bukirin. Mang Hernan? Nasabi ko, Kuya Bari, dahil nakita namin ang matanda na pababa ng bukid. Tila nang galing ito sa itaas. Kaya takang-taka kami dahil hindi niya naman iyon gawain at matanda na siya para magawa ang ganitong bagay. Nang mapadaan siya sa harapan namin, ngumiti lamang siya at nagpatuloy. Nadagdagan naman ang aking pagtataka dahil hindi ito pakuba o mahinang maglakad, kung hindi tila isang lalaki na wala pang edad. Nagtawanan pa nga ang lolo at lola ni Danilo dahil tinalo raw sila nito. Nung tumanda ay saka lamang daw mas sumigla. Pero sa isip ko noon, Kuya Bari, may mali talaga. Habang pababa ng bukid upang umuwi na, napahinto ang lolo ng kaibigan ko. Tila nakikinig ito sa paligid kaya ganoon din ang ginawa namin. Nabigla kami nang sabihin nitong ilabas namin ang mga itak o gulok na daladala namin. Mula sa kung saan, nakarinig kami ng tunog ng ibon. Sabi ng matanda, kapag mahina raw ito, maghanda na kami. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, dapit hapon na at malapit ng kainin ng dilim ang buong paligid. Ilang minuto po, Kuya Bari, na nagpapaikot-ikot ang tunog na iyon. Bigla naman iyong nawala at nung muling tumagal ang ilang minuto, nagpatuloy kami sa paglalakad pero
Nakatutok ang aming mga itak na animoy mga mandirigma sa gitna ng matataas na damo. Noong pababa na kami sa kapatagan at dadaan na sa malawak na kagubatan, isang itim at malaking figura na kung anong ibon ang biglang sumalubong po sa amin. Sabay-sabay po kaming napayuko at nang muli itong susugod, sama-sama naming iyong pinagtataga. Sa bilis ng malaking ibong iyon, hindi namin ito matamaan. Muli itong sumugod at sinunggaban si Danilo. Doon, nakita namin ito ng malapitan. Hindi lamang pala ito isang malaking ibon, kundi hugis tao, pero napakaitim ng buong katawan. May makakapal na balahibo at mahahabang pakpak na tila parang sa paniki. Sumugod ako at nang tatagain ko na ito, nasipa iyon ni Danilo kaya't muling lumipad ng napakataas. Nang tignan ko ang liig ng aking kaibigan, wala na pala roon ang bawang na ginawang kwintas ng kanyang lolo. Nahulog yata ito sa kung saan habang pababa kami. Nang muling sumugod ang itim na ibon na parang tao, mabilis kong binuksan ang basket na dala ng kanyang lola at dumampot doon ng asin. Malakas ko iyong isinaboy sa ibon at narinig namin ang ungol ng sakit mula rito. Sumigaw ang lolo nito na tumakbo na, kaya naman ganoon na nga ang aming ginawa. Ilang minuto, sa wakas nakarating na kami sa pinakabaryo namin at agad kaming sinalubong ng mga kapitbahay. Nang banggitin namin at kumpirmahing may aswang nangang paghalagala sa aming lugar, agad silang nagsipasok sa kani-kanilang mga bahay. Isinara ang pintuan pati ang mga bintana. Nang pabalik na kami ni Danilo sa bahay nila, Kuya Bari, sinalubong kami ni Arturo at tinanong kung anong mayroon at ano ang nangyayari. Pautal-utal pa nga naming sinabi, kahit nag-aalinlangan na may aswang sa baryo namin. Nagulantang po kami dahil imbis na magulat o magalit ito kung sila man iyon, humalakhak ito ng napakalakas at saka sinabing, "Natatakot kayo sa aswang? Natatakot ka ba sa aswang?" Sinabi niya iyon sa harap ni Danilo at tila tinatakot pa ito. Yumuko na lang kami at saka naglakad paalis. Nang makarating kami sa bahay ng kaibigan ko, mabilis din namang isinarado ang pintuan at mga bintana. Pagkatapos, saka ko siya kinausap na ang ginawa ni Arturo ay gaya ng pananakot na ginawa niya sa batang babae na nakita namin noong kami nangangahoy. Isinalaysay ko sa kanyang hindi basta nagkataon lamang ito dahil kung isasama ang pang-aaswang kagabi, ang kansila ng aswang na dumayo sa aming baryo. Ang hindi ko lang sigurado ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, si Mang Hernan. Sinasabi mong kasalanan ko kung bakit nagkaroon ng aswang sa lugar natin? Matapang pa na tanong ng kaibigan ko sa akin. Maaaring hindi pero ang pagdayo nila sa baryo natin, marahil oo, Danilo. Ba't kasi pare lahat ng bagay ginagawa mong biro, ni ang paghingi ng tawad ay hirap na hirap para sa iyo? Sagot ko naman sa kanya. Nabigla na lang ako, Kuya Bari, nang damputin nito ang isang itak at lumabas ng bahay na iyon. Nang silipin ko naman sa bintana, papunta ito sa bahay ni Mang Hernan. Sinabi ko naman sa lolo't lola niya na manatili sa loob at ako na lamang ang kakausap sa apo nila. Kumuha na rin po ako ng itak at inilagay iyon sa aking gilid. Naiinis akong tumungo rin sa tahanang pinuntahan ni Danilo. Pagdating doon, Kuya Bari, nagulat ako dahil nakaakbay na si Arturo sa balikat ni Danilo. Napakunot ang noo ko nang tumingin sa akin ang kaibigan ko at nakangiti. At wala na sa kamay niya ang daladala niyang itak.
Nanigas ako sa kinatatayuan ko, natakang-taka nang sabihin ni Mang Hernan na sasabay muna sa hapunan nila itong si Danilo at saka isinarado ang pinto. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na iyon dahil sa bukod sa nagtataka, may takot na tumatakbo sa puso't isipan ko. Nang tuluyan pong pangunahan na ng takot, bumalik ako sa bahay ng kanyang lolo't lola. Sinabi ko sa mga ito ang naganap at natulala rin sila dahil sa pagtataka. Kuya Bari, ng gabing iyon, hindi ako nakatulog dahil bukod sa nag-aabang ako ng maaaring panganib, nanalangin ako ng taimtim na sana walang nangyaring masama kay Danilo, na ang pagbabago ng isipan niya at mga kinikilos ay sarili nitong desisyon. Noong sumapit po ang umaga, agad ko siyang pinuntahan sa bahay ni Mang Hernan. Nang kakatok na po sana ako doon, nagsalita ang isang pamilyar na boses mula sa likuran ko. Ayos na kami, Dodong. Nakahingi na rin ako ng tawad sa kanila kaya ng sinabi mo. Siya nga pala, samahan mo ako ulit sa bukid. Pinapakuha ko ni na lolo ng papaya at malunggay. Si Danilo iyon, Kuya Bari, at nakangiti niya iyong sinabi sa akin. Sinundan ko siya, pero sa isip ko ng mga sandaling iyon, kailangan kong maghanda dahil may mali sa mga nangyayari. Papaanong kukuha ng papaya at malunggay? Kakukuha lang namin kahapon. Alam kong palabiro ito si Danilo, pero hindi ito basta-basta magsisinungaling sa harapan ko. Noong padaan na kami sa kagubatan, napansin ko po, Kuya Bari, na may kakaiba sa lakad nito. Doon ko napagtanto na hindi ang kaibigan kong si Danilo ang kasama ko ngayon, kung hindi isa sa mga anak ni Arturo. Doon ko lang din naunawaan na mukhang may kakayahan ang angka nila na magpalit o manggaya ng anyo ng iba. Nang maalala ko rin si Mang Hernan na biglang nagbago ang mga kinikilos, sinipa ko po ng malakas si Danilo. Hinugot ko ang daladala kong itak at saka itinutok ito sa kanya. Nasaan ang kaibigan ko? Nasaan si Mang Hernan? Kuya Bari, iyon ang diretso kong naitanong sa kanya dahil malakas ang kutob at hinala ko sa pagkakataong iyon. Nagdahilan pa ito, pero nang ilalapit ko na ang talim ng itak na may bahid ng bawang sa liig niya, nagsalita at umamin ito. Sinabi niyang nasa baryo lang namin si Danilo at Mang Hernan. Matapos ko itong kausapin, Kuya Bari, agad ko siyang itinali sa may isang kalakihang puno gamit ang mga nagkalat na baging sa paligid. Nang sandali akong tumalikod at muling humarap dito, hindi na iyon wangis ni Danilo kung hindi isa sa mga anak ni Arturo. Binantaan pa nga ako nitong uubusin ng angkan niya ang mga tao sa baryo namin, kaya mabilis kong tinakpan ang bibig niya at ang mga mata niya gamit ang tela mula sa damit na suot ko. Bago ako umalis sa kinalalagyan nito, kumuha ako ng malaking sanga at malakas kong inhampas ito sa ulo niya. Dahil doon, agad itong nawalan ng ulirat. Mabilis pa sa 4:00 ang pagtakbong ginawa ko pabalik sa aming pinakabaryo. Pagdating doon, nakita kong nakabukas na ang pintuan ng bahay ni Mang Hernan. Pagpasok ko, Kuya Bari, may naamoy akong mabahong amoy. Para ba itong patay na hayop o daga? Wala akong taong nadatnan sa loob, kung hindi isa lamang na may kalakihang baul. Dala ng kuryosidad, binuksan ko ito. Nang buksan ko iyon, tumambad sa harapan ko ang umaalingasaw na bangkay ni Mang Hernan. Nakabaluktot ang buong katawan nito. Parehong nakatali ang mga kamay at paa. May takip ang mga bibig nito at ang isa sa nagpasuka sa akin
Butas ang tiyan nito at wala na ang mga lamang loob niya. Napamura ako at nagsuka ako habang lumalabas sa bahay na iyon. Agad akong nagsisigaw ng tulong at nagulantang din ang aming mga taga-baryo. Agad ko ding pinuntahan ang lolo at lola ni Danilo at ibinalita sa kanila ang masamang pangyayari. Halos lumuha ang matandang babae nang malaman po iyon. Pinalakas ko ang loob nila at sinabing buhay pa si Danilo dahil wala ito roon at tanging bangkay lamang ni Mang Hernan ang natagpuan ko. Kuya Bari, may panginginig pa man at takot sa buong katawan, inaya ko ang mga kalalakihan sa baryo na puntahan ang isa sa mga miyembro ng angkan na tinali ko sa gitna ng kagubatan. Pagkarating namin doon, nakita namin itong umuungol. Mabilis iyong inalis sa pagkakatali at hinawakan ito ng mahigpit. Sa galit ng mga taga-baryo, binugbog nila ito. Pinagsusuntok, pinagsisipa at pinaghahampas ng mga hawak na bagay. Nagtuluyang manghina, tinanong ko siya kung nasaan ang angkan niya at saan dinala si Danilo. Noong una ay ayaw nitong magsalita talaga. Ngunit nang lumapit ang lolo ng kaibigan ko at ipinahid sa mukha nito ang bawang, nagsalita bigla iyon. Binanggit nito ang isang baryo at walang alinlangang kaagad naming tinungo iyon habang bitbit ang aswang na ito. Sa pagkakataong iyon, hindi lang ang angkan nila ang dumayo sa baryo namin, kung hindi kami na ang dadayo o pupunta sa baryo nila. Sa layo po nun ay halos ilang oras na paglalakbay din ang ginawa namin, Kuya Bari. Nang padilim na ang paligid, agad na nagsindi ng mga sulu ang mga kabaryo namin at naghanda nang makita namin ang kabahayan sa hindi kalayuan. Noong malapit na, nakita naming nakatali doon si Danilo sa tila paekis na kawayan. Nakagapos doon ang pareho niyang mga kamay at paa. Pinipilit nitong magpumiglas at sumigaw, ngunit dahil may takip ang kanyang bibig, hindi niya iyon magawa. Sabay-sabay naman naming pinatay ang aming mga sulu at tinakpan din ng bibig ng aswang na kasama namin. Nag-usap kaming sandali na makikipagpalit. Si Danilo kapalit ng aswang na nasa mga kamay namin. Nagboluntaryo po ako at ang lolo ni Danilo. Bitbit naming dalawa ang aswang at noong makita kami ng mga taga roon, lahat sila ay akmang susugod. Nakalabas sa bibig nila ang matatalim na ngipin at matutulis na mga kuko. Kuya Bari, hindi ko maipaliwanag ang atmosfera ng mga sandaling iyon. Kasabay ng mga nararamdamang takot ay ang paghampas ng malamig na hangin sa balat namin na nagpatayo ng aking mga balahibo. Sa isip-isip ko noon, sana hindi kami nagkamaling sumugod sa baryo ng mga aswang. Ilang sandali, pumagit na sa kanila si Arturo na iba na rin ang anyo. Mabalahibo ang buong katawan at mukha nito. Pulang-pula rin ang kanyang mga mata. Inutusan niyang alisin si Danilo sa pagkakatali at nang matapos iyon, sinenyasan niya akong sabay kaming magpapalit ng mga bihag. Pero bago iyon, Kuya Bari, siniguro ko muna. Danilo, kailan ang kaarawan ko? Tanong ko dahil iniisip kong baka aswang na naman itong nagpalit ng anyo. Ngunit nang sagutin niya iyon, Kuya Bari, ng tama, agad na itinulak ni Arturo si Danilo, kaya ganon din ang ginawa ko sa anak niya. Nang muling magkasama-sama, muli silang umakma ng pagsugod, kaya agad akong pumagitna. Sandali, alam ko nagkamali ang kaibigan ko dahil natakot at nabastos nito ang anak mong babae. Pero ang ginawa ninyo kay Mang Hernan ay higit pa sa kabastusan at pananakot.
Nagbiro lang po ang kaibigan ko, pero kayo, dumayo kayo sa aming teritoryo at kumitil pa ng buhay. Hindi pa ba sapat iyon na kabayaran? Dumanak na ang dugo sa nakaraang digmaan. Susundan pa ba natin iyon at tayo-tayo ang magpapatayan? Mang Arturo, ako na po ang humihingi ng paumanhin sa lahat-lahat, alang-alang sa kapakanan ng ating mga baryo at lahi. Nakikiusap po ako. Kuya Bari, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napaluhod ako upang magbigay ng respeto sa kanila. Maya-maya'y itinaas ni Arturo ang kanyang kanang kamay at kumalma naman ang mga kasama nitong mga aswang. Bahagya itong lumapit at kahit kinakabahan, humarap ako sa kanya. Panghahawakan ko ang mga sinabi mo, bata, pero kapag ka naulit ang ganoong pangyayari, sisiguraduhin kong hindi lamang ang angkan o pamilya ko ang dadayo sa baryo ninyo. Sabi nito at sinenyasan kaming umalis na. Yun nga ang ginawa namin, Kuya Bari. Bumalik na kami sa aming baryo at nagsimula muli. Mula rin noong araw na iyon, sa awa ng Diyos naman ay hindi na nasundan pa. Hanggang sa makapag-asawa ako, magkaanak at magkaapo gaya ni Esteban, lagi kong iniiwan ang mahalagang paalala. Nilalang din ang mga aswang gaya natin na naninirahan dito. May iilan na sadyang mapanakit pero karamihan, lalo na kapag kaangkan, nananakit kapag sila ay nasasaktan. Gaya na lamang na kapag sinaktan ng ibang tao ang anak mo, hindi ba't magagalit ka at susugod? Iyon ang bagay na tumatakbo sa aming baryo. Isang pangyayari po sa aking buhay ang hinding-hindi ko na malilimutan habang ako'y nabubuhay. Isang kaganapang nagpasalimuot ng aming mga buhay mula nang dumayo ang angkan ng mga aswang sa aming baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Diosdado. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang magandang gabi po sa inyo, Kuya Bari. Ang kwentong isasalaysay ko po ay kwento ng aking lolo na tawagin na lang natin sa pangalang Manolo. Ito pong si Lolo Manolo ay aminadong mainitin ang ulo noong kabataan niya. Marami na silang nakasagupa sa iba't ibang baryo, ngunit wala ni isa sa kanila ang lumalaban sa kanilang magkakabarkada. Dekada 80 noong maranasan niya ang isang pangyayari na hinding-hindi po niya malilimutan. Piyesta po noon sa isang liblib na lugar sa Negros. Inimbitahan siya ng kanyang kabarkada sa inuman na itago natin sa pangalang Manuel. Pupunta daw sila sa isang malayong kamag-anak nito. Kasama nila ang iba pa nilang mga kaibigan na sina Carlos at Adolfo. Umalis sila, siguro po ay mga 10:00 ng umaga. Malayo-layo daw po ang lugar na kanilang pinuntahan. Sumakay pa sila ng tricycle at naglakad pa mula sa sentro ng baryong iyon na hindi ko na lamang po papangalanan. Tinahak nila ang daan papunta sa pinakadulong baryo. Nadaanan pa nila ang isang malawak na tubuhan at matataas na talahiban. Mga 15 minutos ang kanilang nilakad bago sila nakarating sa lugar. Malapit ng mag-12 ng tanghali
noong sila ay dumating sa lugar na iyon. Noong makita sila ng kamag-anak ni Manuel ay sinalubong sila kaagad nito. Tawagin na lang natin ang kamag-anak nitong si Ador. Nagpalinga-linga ang aking lolo Manolo. Napakalawak daw ng bakuran nila Ador. Nagluluto pa ang ibang mga kamag-anak at kapitbahay nila roon ng mga iba't ibang klasing masasarap na putahe. Dinala agad sila ni Ador sa isang malaking mesa na maraming pagkain at mga prutas. "Uy, mukhang may marami kang bisitang pupunta, Ador ah," sabi ni Manuel. Hindi naman, medyo lang. Bisita ko at bisita ng pamilya ko, pati yung iba naming mga kapitbahay. Alam mo kasi, minsan lang naman kasi makapasyal dito yung mga yan. Kaya ayun, todo ang aming paghahanda tuwing kapistahan. Sagot ni Ador kay Manuel. Umupo kaagad sila at binigyan kaagad sila ng mga plato at kubuertos. "Oh, kumain na kayo dyan. Huwag na kayong mahiya ah," wika ni Ador sa mga magkakaibigan. Umalis muna ito saglit upang daluhan ang mga nagluluto. At ayun na nga, Kuya Bari, hindi na sila nag-atubiling kumain. Mayroong pansit, mechado, afritada, adobo at ang paborito ng aking abuelo, ang kinilaw na karne. Bukod sa masarap pang ulam ito, ay masarap din po ito sa pulutan. At ayun, busog na busog sila sa kanilang mga kinain. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan muna sila at maya-maya'y naglabas ng tuba si Ador. Nagsimula na ring magsidatingan ang iba pa nilang mga bisita sa pista. Unti-unti na ring dumadami ang mga tao roon. May iba pang ang nakikisali na rin sa kanilang inuman. Kwentuhan at tawanan lang sila doon. Pagkaubos ng tuba ay naglabas naman ng ibang alak itong si Ador. Matagal malasing si Lolo kaya alam pa niya ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Patuloy siyang palinga-linga hanggang sa napansin niya ang isang lalaki na iba kung makatitig sa kanya. Nang tinitigan niya ito pabalik ay bigla niyang naalala kung saan niya nakita ang lalaking ito. Nakaaway na pala niya ito sa kabilang baryo na pinagpistahan din nila noong nakaraang buwan. Biglang ngumiti ng nakakaloko ang lalaki. Hindi naman ito nagustuhan ni Lolo kaya tumayo siya at nilapitan ang lalaki. "Pare, bakit pa ganyan kung makangiti ka? Para kang nakakaloko ah." Pagalit na sambit ng aking abuelo. Hindi naman sumagot ang lalaki, bagamat mas lalo itong ngumisi na animoy mas lalong nang aasar. Kitang-kita niya ang nangingitim na gilagid nito. Parang hindi ito nagsisipilyo. Maya-maya'y may naaamoy din siyang mabahong putok. Dahil sa inis ay kinuwelyuhan niya ang lalaki. Napatayo ito sa higpit ng hawak ni Lolo sa damit nito. Dali-dali naman siyang inawat nila Manuel at Carlos. "Oh, teka, kalma lang kaibigan. Wala akong balak na makipag-away sa iyo," sabi ng lalaki at naamoy niya ang mabahong hininga nito. Biglang binitiwan ni Lolo ang damit ng lalaki at umupo ito ulit sa bangko. Pinakalma naman si Lolo ng mga kaibigan niya at hinila na siya pabalik doon sa kanilang mesa.
Langya. Kilala mo ba yung lalaking yan, Ador? Inis na tanong ni Lolo. Yan? Hindi ko alam ang pangalan yan pero lagi yung pumupunta dito tuwing pista at humihingi ng mga lamang loob ng baboy. Di naman namin alam kung ano ang ginagawa niya sa mga iyon. Baka inuulam niya sa kanila. Sagot ni Ador sa kanya. Ay nako, hayaan mo na lang pre. Huwag mo na lang intindihin yan at hindi naman nananakit yan. Maya-mayay tumayo ang lalaki at naglakad papunta doon sa mga nagluluto. Sinundan naman ng tingin ito ng aking abuelo hanggang sa nawala sa kanyang paningin ito. Nalibang sila sa kanilang pag-uusap hanggang sa naubos ang kanilang pulutang kinilaw. Humingi si Ador ng dagdag na kinilaw sa isang kamag-anak nito. Maya-mayay dumating na ito, ngunit hindi na nila napansin kung sino ang naghatid ng kinilaw na karning baboy sa kanilang mesa dahil abala sila sa pagkukwentuhan. Habang nag-iinom ay nilantakan kaagad ito ni Adolfo. Si Adolfo po, Kuya Bari, ang kabarkada nilang tirador ng mga pulutan. Iba-iba ang kinakain nito kaya't hindi na nakapagtataka na maya-mayay biglang sumakit ang tiyan nito. Namilipit ito sa sakit at biglang tumakbo sa likod bahay upang magsuka. Ano nangyari doon? Tanong ni Carlos. Ay naku, naparami yata ng kain kaya ayun sumakit ang tiyan. Siba kasi. Sagot naman ni Manuel at hindi nila mapigilang magtatawa. Yan ang napapala pag tirador ka ng pulutan, di ba? Kung ano-ano kasi kinakain eh. Dagdag pa ni Carlos. Habang sila'y nagkakasiyahan, kumuha ng isang kutsarang kinilaw itong si Lolo sa mesa. Habang ninunguya niya ay parang may napansin siya sa lasa nito. Napansin niyang parang iba ang lasa at hindi nagtagal may nanguya din siya na parang bagay na matigas. Baka may napahalong buto lang ng karning baboy iyon, kung kaya iniluwa niya ang matigas na bagay na iyon. Maya-mayay nagwika ang aking lolo. Pare, ano bang klaseng kinilaw to pre? Ito pa rin ba yung kaninang kinakain natin na kinilaw? Tanong ni Lolo kay Ador habang tinitingnan mabuti ang iniluwa niyang matigas. Kinilaw na baboy pare. Bakit? Iba ba yung lasa? Pagtatakang tanong ni Ador. Napansin ni Lolo na parang kuko ang nanguya niya kanina. Tiningnan din ng aking abuelo ang mga sahog na nasa kinilaw. Maya-mayay, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata at sa di maiwasang pagkakataon, nasuka siya dahil sa pandediri. Bigla siyang tumayo at itinuro ang kinilaw sa ibabaw ng mesa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naknam, pare, tina mo, daliri ng tao pre. May nakahalong daliri dyan. Daing ni Lolo Manolo habang pinipilit na magsuka. Nakita nila ang mga pira-pirasong bahagi ng kamay ng tao sa kanilang pulutan. May mga buhok pa nga ang parang makunat na karne na parang balat. Itinapon nila agad ito ng kanyang mga kaibigan at sinimulang tignan ang iba pa nilang pagkain. Wala naman sa ibang pagkain.
tanging nasa kinilaw lang ang may halong parte ng katawan ng tao. Gulat na gulat ang magkakaibigan. Pinipilit namang ilabas ng mga taong nakakain na ng kinilaw ang kanilang mga nakain. Pati si Ador ay nagsuka na rin. Nagtaka naman ang ibang bisita kung bakit biglang nagkagulo. Maya-maya'y bumunot ng balisong itong si Lolo. Namputya naman mga pare oh. Magkaaminan nga tayo, aswang ba kayo? Bakit may mga parte ng katawan ng tao ang nasa kinilaw ha? Aminin nyo nga. Galit na tanong ni Lolo kay Ador. Pare, hindi. Ba't ako magiging aswang? Hindi namin alam kung bakit nahaluan yan ng mga parte ng katawan ng tao. Pati nga ako di ba nasuka? Sagot ng may pagtataka si Ador. Tinawag niya kaagad ang gumawa ng kinilaw. Itinanggi naman nito na may hinalo siya sa kanyang ginawang pagkain. Dahil sa mainitin ang ulo ni Lolo ay susuntukin na sana niya ang tao. Ngunit pinigilan siya ng isang matandang lalaki. Iho, sandali maghunos dili ka. Hindi siya ang may kagagawan niyan, iho. Singit ng matanda. Maya-maya'y bigla na lang itinuro nito ang isang lalaki na nasa likuran ni Ador. Siya ang naglagay niyan sa inyong pulutan. Kitang-kita ko kanina. Nang lingunin nito ni Lolo ang direksyon na itinuturo ng matanda, ay napag-alaman niya ang lalaking nakaaway niya ang gumawa nito. Sa pagkakataong iyon, tumayo ang lalaki at tumakbo palabas ng bakuran. Putik ang ninti ka! Ikaw pala! Pinagmumura ni Lolo na galit na galit. Hinabol nila ang lalaking iyon, ngunit mabilis itong tumakbo na parang hindi sumasayad ang paa sa lupa. At noong makarating sa may tubuhan ay bigla na lamang itong naglaho. Sinubukan pa nilang hanapin itong mabuti, ngunit hindi na talaga nila nakita pa ito. Padilim na nung mga oras na iyon, Kuya Bari, kung kaya hindi na nila maaninagan kung saan ito nagpunta. Sumunod naman sina Ador na may dalang flashlight. Gamit ito ay sinubukan nilang hanapin ang taong iyon. Maya-maya ay nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak ng isang malaking ibong papalayo sa kanilang kinaroroonan. Pornyeta, aswang ka palang gago ka. Pag nagkita tayo ulit hayop ka, talagang itatara ko itong balisong na ito sa liig mo. Sigaw pa ng aking abuelo sa sobrang galit nito. Hindi na nila nahuli pa ang aswang. Bumalik sila sa bahay at hinanap nila si Adolfo. Naabutan nila ito na naglulupasay sa likod bahay. Dali-dali naman nilang inakay ito at dinala sa loob ng bahay. Doon ay ginamot ito ng matandang lalaki na napag-alaman nila na isa palang albularyo. Pilit na pinaiinom ng matanda itong si Adolfo ng isang klasing inumin na hindi nila alam kung ano ang laman. Pagkatapos nun ay nagsuka ulit ito at nailabas ang lahat ng kanyang mga kinain. Upang makasigurado ay pinainom din sina Lolo at ang iba pa nilang kainuman na nakakain ng kinilaw. Ano ba ang kasalanan niyo sa lalaking iyon, iho? Tanong ng matandang albularyo. Napansin ko kasi
Sa inyong mesa lang yata siya naglagay ng kinilaw na may halong daliri ng tao. Talagang sinadya niya na doon sa mesa niyo ilagay ang pulutang iyon. Ay naku, ewan ko ba. Nakaaway kasi namin yun, Manong, sa kabilang baryo. Iba kasi kung makatingin ng lalaking yun. Hindi naman namin akalain na isa pala iyong aswang. Kung alam lang namin ay sana tinuluyan na namin iyon. Sagot naman ni Lolo na inis pa rin. Ganun ba? Pero tingin ko wala naman siyang intensyon na patayin kayo mga iyo. Mukhang ang gusto lang niya ay ang makaganti sa inyo. Sabi ng matanda. Huwag kasing idaan sa init ng ulo ang lahat mga iho. Matuto din tayong habaan ang ating pasensya. Dahil sa winika ng matandang iyon, ay napangiti lang ang aking lolo. Dahil po sa pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay binago na ni Lolo ang kanyang sarili. Hindi na siya naging mainitin ang ulo. Kakausapin niya muna ng mahinahon ang isang tao bago niya ito husgahan. Magpasa hanggang ngayong Kuya Bari ay hindi pa rin malilimutan ng aking abuelo ang taong iyon. Tandang-tanda pa rin niya ang itsura nito at mas lalong hindi niya malilimutan ang nagawa nito sa kanya na minsang pakainin siya ng isang kinilaw na karne na may parte ng tao. Hanggang dito na lang po muna, Kuya Bari, ang kwento ng aking Lolo Manolo. Sana ay may natutunang aral ang inyong mga tagapakinig sa kwentong ibinahagi ko. Maraming salamat po, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Anika. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bala ko po sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Ito po ay naging karanasan ng aking Lolo Pasito. Nangyari po ito noong bata pa lamang siya. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, madalas daw silang gumagala ng kanyang mga kabarkada. Halos lahat ng ilog sa kanilang lugar ay nagawa na nilang languyan at ang mga gubat naman ay nagawa na nilang puntahan lahat. Isang araw, dahil hindi pinayagang sumama si Lolo ng kanyang mga magulang na sumama sa kanila sa pagtatanim ng palay, ay naiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay. Ang ginawa na lang ni Lolo ay tumambay siya sa labas ng kanilang bahay. Noong nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtatambay, noong matanaw niya ang isang matandang madalas na dumaan sa kanilang bahay at saka naglalako ito ng karne at saka tapa. Hindi nga lang sila bumibili doon dahil sa iilang mga dahilan. Totoo kayang aswang ang matandang yan? Tanong niya sa kanyang sarili. Tinanaw ko na lang ang matandang naglalako at nang medyo malapit na siya, dali-daling pumasok sa loob ng kanilang bahay itong si Lolo at saka isinara ang pinto. Sumilip na lamang siya sa isang siwang sa kanilang dingding at saka tiningnan ang matandang lumampas sa kanilang bahay. Ano kaya kung sundan ko siya? Tanong niya sa kanyang sarili. Kahit kasi nakakaramdam siya ng takot, nais pa rin niyang matuklasan kung bakit parang iwas na iwas ang kanyang mga magulang sa matandang iyon
Noong mismong panahong iyon, Kuya Bari, bumaba sa kanilang bahay itong si Lolo. Palihim niyang sinundan ang matanda na sa kanyang hinuha ay pauwi na rin. Kailangan malaman ko kung ano ang sikreto nito sabi ni Lolo sa kanyang sarili. Sinundan niya ang matandang naglalako ng tapa. Ngunit sa tuwing napapalingon iyon ay siya ring pagtago niya. Alam niya kasing malaki ang posibilidad na pagalitan siya ng matandang iyon. Subalit dahil sa bilis ng kanyang paglalakad ay naabutan niya iyon. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang batiin na lang ang matanda. Magandang araw po, Lolo Lucio. Bati ng aking lolo. Napatingin naman sa kanya ang matanda at saka medyo napangisi. Anong kailangan mo? Bakit parang sinusundan mo ba ako? Tanong sa kanya ng matanda. Nataranta at napangiti na lang si Lolo sa kanya at saka mahinang nagwika. Lolo, nais ko sanang matikman ang tapa niyo kaso hindi naman bumibili ang aking mga magulang sa inyo Sabi na lang ng aking lolo. Ngumiti sa kanya ang matandang naglalako ng tapa at saka napayuko. Mahinang bumulong iyon kay Lolo. Halika apo ko. Halika na lang sa bahay. May tapa pa ako roon. Papatikim ko sa iyo ang sarap ng tapa ko. Magsisinangag na rin ako para mas malasap mo ang sarap noon, sabi sa kanya ng matanda. Lalong nakaramdam ng pananabik ang aking lolo noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Agad daw siyang nakaramdam ng pagkagutom at pansamantalang nawala ang takot niya sa nasabing matanda. Sumama na si Lolo sa matandang naglalako ng tapa at umuwi sila sa bahay nito. Pagkarating nila sa bahay ng matanda, agad na napansin ni Lolo Pasito ang mga nakasabit sa sampayan. Ito'y mga balat ng hindi matukoy na hayop na tila pinatutuyo. Nagpalinga-linga pa si Lolo at napansin niyang may kalumaan ang bahay ng nasabing matanda. Hindi naman niya maiwasang makaramdam ng kilabot dahil sa kung anumang naiisip niya. Halika iho, halika sa loob, sabi ng matanda sa kanya. Tumango si Lolo sa kanya at sumunod na lang siya sa likuran nito. Pagkapasok nila sa loob ng bahay ng matanda ay sinalubong siya ng nakasulaso-lasok na amoy. Ano yan? Tanong ng aking lolo. Naku, pasensya na apo. Hindi ko pa kasi naitatapon ang mga pinaghugasan ko ng mga karne. Tugon nito. Napangiti naman sa kanya si Lolo at saka sinabi niyang ayos lang iyon. Pinaupo naman ng matanda si Lolo sa kanilang upuan. Ilang sandali pa, nagpaalam iyong magluluto lang ng sinangag. Napatango na lang si Lolo sa matanda at saka sinabi niyang maiiwan lang siya doon sa sala. Noong wala na ang matanda, nagpalinga-linga itong lolo ko. Nilibang niya ang kanyang sarili sa pagtingin-tingin sa paligid. Ano kaya ang
laman ng bangang ito. Nagtataka si Lolo dahil nakita niya iyong malapit sa mga nakasampay na maninipis na mga karne. Nang mga sandaling iyon, naisipan ni Lolo ang bumaba sa bahay ng matanda. Ano kaya ang laman nito? Tanong niya sa kanyang sarili. Pagkababa niya, nilapitan niya iyon at saka binalak na tingnan ang laman ng banga. Bago pa man niya kunin ang takip ng nasabing banga, napalingon siya sa maninipis na karneng nakabilad. Karne ba ito ng baboy? Tanong niya sa kanyang sarili. Noong akmang bubuksan na sana niya ang banga, subalit dumungaw bigla sa bintana ang matanda. Ay, ano bang ginagawa mo riyan? Halika na at luto na ang sinangag ko. Mainit-init din itong tapa, kaya tiyak na masasarapan ka po. Dali-dali namang bumalik sa loob ng bahay si Lolo at saka sumama siya sa matanda sa pagpasok sa kusina. Pagkadating nila doon, agad na napansin ni Lolo ang mga mantsa ng dugo na nasa kawayang sahig. Magtatanong pa sana siya, subalit nalanghap niya ang niluto ng matanda. Halika, kumain ka na. Anyaya ng matanda sa kanya. At ayun nga, Kuya Bari, hindi na nag-atubili pa si Lolo Pasito at sumalo siya sa pagkain ng matanda. Habang ginunguya niya ang masarap na tapa, hindi niya maiwasan ang mamangha. Wow! Ang sarap ng tapa niyo, Lo. Parang kakaiba po talaga ito ah. Bulalas ng aking abuelo. Napangiti lang sa kanya ang matanda at saka sinabihan siya nitong kumain lang ng kumain. Habang abala sa pagkain ang aking abuelo, ay may napansin siya sa sinangag. Ano kaya ito? Tanong niya sa sarili. Kinuha niya iyon gamit ang kutsara at saka tiningnan. Bigla na lang napalunok siya ng kanyang laway noong mawari niyang kuko ito ng tao. Paanong hindi na ipagpatuloy ni Lolo ang pagsabi niya noon? Bigla kasing hinablot ng matanda ang kuko na iyon at saka itinapon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ay, pasensya ka na. Wala iyon. Sige lang, pagpatuloy mo lang ang iyong pagkain. Wika ng matanda kay Lolo. Bahagya namang nakaramdam ng pangingilabot ang aking abuelo dahil sa inasal ng matanda. Parang nawalan na rin siya ng ganang kumain noon, Kuya Bari, kung kaya tumayo siya. Oh, bakit tumayo ka na? Tapos ka na ba? Biglang tanong ng matanda kay Lolo nang siyang tinanguan naman niya. Ganun ba? Ang bilis mo namang mabusog. Teka, baka gusto mo pa ng tapa. Nagulat naman ang aking lolo at umiling si Lolo Pasito at saka sinabihan niya ang matanda na uuwi na siya. Lolo, pasensya na po baka po kasi hinahanap na ako ng mga magulang ko. Uuwi na po ako.
Wika nito sa matanda. Ay ganun ba? O siya, sige. Dalhin mo na lamang itong tapa sa inyo at nang may maiulam kayo. Sabi naman sa kanya ng matanda. Kahit na may pag-aalinlangan si lolo ng mga panahong iyon, kinuha niya iyon. Naglakad siya patungo sa pintuan ng kusina ng matanda at noong naroroon na siya, nilingon pa niya ito at laking gulat niya noong makitang ang kinakain ng matanda ay hilaw na karne na may mga dugo-dugo pa. Ano tong nakikita ko? Guni-guni ko lang ba ito? Muling tanong niya sa kanyang sarili. Nakaramdam ng takot si Lolo Pasito kung kaya't nagmadali siyang lumabas ng bahay ng matandang naglalako ng tapa. Nang naroroon na siya, naalala niya ang banga. Muli siyang napalingon sa bahay ng matanda at noong mawari niyang nasa kusina iyon, lumapit siya sa banga. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung anong nasa isip ng aking lolo nung mga panahong iyon, kung bakit gustong-gusto niyang malaman ang nasa loob ng banga. Kung kaya't walang pagdadalawang isip niyang tinungo ang banga. Dahan-dahan niyang binuksan iyon at isang malakas na sigaw na lang ang kumawala sa kanyang bibig. Sus Mariosep! Tao! Mga bangkay ng tao! Kitang-kita niya ang mga taong nagsisiksikan sa loob ng banga at ito'y nakababad sa isang maitim na likido. Magkahalong takot at pandidiri ang naramdaman ni Lolo nung mga oras na iyon. Kitang-kita niya kasi ang mga bangkay ng tao na putol-putol sa loob ng banga. At dahil sa matinding takot ng aking lolo, dali-dali siyang tumakbo na pauwi. Noong medyo nakalayo na siya, napalingon pa siya sa bahay ng matanda. Nakita niyang nakatingin iyon sa kanya, kung kaya mas lalo siyang kinabahan at mas lalo niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Ano ba yun? Ano ba yung nakita ko? Bakit may mga tao doon? Wika ni Lolo sa kanyang sarili. Habang tumatakbo siya ay palingon-lingon siya sa kanyang likuran. Ngunit hindi naman humabol sa kanya ang nasabing matanda. Maya-maya'y nakarating na siya sa kanilang bahay. Nagulat na lang siya noong makitang naroroon na ang kanyang mga magulang. Nagtaka ang mga iyon, lalo pa noong makita nilang may dala siyang supot. O anak, saan ka ba galing? Ano ba yung bitbit mo? Sunod-sunod na tanong sa kanya ng kanyang mga magulang. Nanahimik at parang natulala si Lolo. Hindi siya sumagot kaagad. Agad naman niyang inilapag sa mesa ang supot na dala niya. Maya-maya'y bigla na lang humagulgol ng iyak itong si Lolo. Tay, Nay, may kasalanan po ako. Pumunta po ako dun sa matanda kanina. May nakita po ako, tao. Tao po na nakita ko sa isang banga. Nakita ko pong putol-putol na katawan ng tao na nakababad po. Galing po dun sa matandang naglalako ng tapa. Itong dala ko po. Wika ni Lolo sa kanyang mga magulang. Nagulat naman at kinilabutan ang kanyang mga magulang sa sinabi ng aking abuelo. Agad namang tumayo ang ama ni Lolo at tumungo sa kusina
upang kumuha ng kalamansi. Sa pagbalik ng kanyang ama ay dahan-dahang binuklat ang daladalang supot ng aking lolo. Umalingasaw naman ang napakabangong tapa. Ito ay parang bagong luto na napakasarap. Maya-maya'y dahan-dahang pinigaan ng katas ng kalamansi ang tapa na nasa supot. Naghintay sila ng ilang sandali. Maya-maya'y bigla na lang umalingasaw ang napakabaho at masangsang na amoy mula doon sa tapa na kanina'y napakasarap at napakabangong bagong lutong tapa. Nangitim iyon at tila parang bumula at biglang nagpalit ito ng anyo. Baho naman yan. Hindi tapa yan. Iba ang karning yan. Baka yan yung sinasabi mong sa tao. Masdan niyo ang itsura. Sigaw ng ama ni Lolo. Unti-unti nang nagbago ang anyo ng tapa. Naging kulay iyon ng balat ng tao. May tato pa nga ito. At maraming balunbon ng buhok. Walang hiya. Aswang ang matandang iyon. Hindi dapat mabuhay sa mundo ang mga katulad niya. Galit na wika ng ama ni Lolo. Halos himatay naman ang aking lolo noong mga panahong iyon. Naalala niya lahat ng kanyang kinain kanina. Kung kaya nagsuka siya ng nagsuka at pilit niyang inilalabas ang kanyang nakain. Agad namang kinuha ng ama ni Lolo ang kanyang itak at pupuntahan pa sana ng ama ni Lolo ang matanda. Subalit pinigilan siya ng asawa nito. Wag ka na pumunta. Hayaan mo na lang iyon. Iwasan na lang natin siya hanggat maaari. Alam mo kasi hindi natin alam ang kakayahan ng aswang na iyon. At mas mabuting manatili ka na lang dito sa bahay at baka kumapaano ka pa kung pupuntahan mo iyon. Pag-aalalang sabi ng ina ni Lolo Pasito. At dahil nalaman nilang nakakain si Lolo ng tapang iyon, ay agad namang siyang dinala ng kanyang mga magulang sa isang kilalang albularyo upang ipagamot agad at para hindi siya mahawaan ng pagiging aswang ng matandang iyon. Lumipas ang ilang sandali ay awa naman ng Diyos, Kuya Bari, ay naagapan ang aking abuelo. Mayroon daw ipinainom sa kanyang napakapait na tubig mula sa mga dinikdik na dahon at sari-saring sanga ng punong kahoy na tuyo. Naging panatag naman ang loob ng kanyang mga magulang noong malunasan siya. Magmula noon, hindi na daw dumaan pa ang matandang naglalako ng tapa sa kanilang bahay. Bistado na kasi ang kanyang mga galawan, Kuya Bari, dahil ang ibinibenta niya pala ay hindi tapa ng baka, kung hindi tapa ng tao. Nadala na rin ang aking lolo at magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, hindi na daw siya kumakain ng tapa. Naalala lang daw niya kasi ang kanyang masamang karanasan na nagbigay sa kanya ng matinding kilabot at pangdidiri sa tapa. Isang karanasan na hinding-hindi malilimutan ng aking abuelo dahil lang sa isang tindero ng tapa ng tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and God bless po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Denver.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.